Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Dahil po ngayon marami na naman o uso na naman ngayon ng santol, kaya gagawa tayo ng sinantulan. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng santol. Maganda pong gamitin na santol, yung santol na bangkok. Kasi po, malaman po siya. Pero kahit po anong santol na meron sa inyo, pwede naman po iyon. 2 kilo po itong aking gagawing sinantulan. Kalahating kilong pork belly. 1 kutsarang bagoong. Yung pong ginamit kong kutsara, yung pong kutsarang pang-ano natin, pang-kain. 4 na pirasong siling panigang o green. 3 pirasong siling labuyo. Nasa inyo po iyon kung ganong kaanghang yung gusto nyo. Bawang, kalahating puso, 1 sibuyas na malaki, 2 teaspoon na white sugar. Ito po naman ay paminta, 1 tablespoon na pamintang pino. Okay? Ay, ito po ang kailangan po syempre natin, masarap magata. Kung napansin nyo po, nakababad ring aking gata kasi po ay matigas pa. Gagamit po tayo ng 4 cups na kakatgata. Okay? Ngayon, umpisahan po natin yung pagbabalat ng santol. Heto nga po pala, ito po ay nilagyan ko ng 1 tablespoon na asin. Lalagyan po natin ng water. Dito po natin ilalagay yung ating nabalat ng santol. Kaya po kasi may asin para iwas po sa pamumula o pangingitim ng santol. Okay, ngayon, balatan na po natin. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ngayon, hiwain po natin sa gitna. Ganyan lang po. Ayan, ganyan lang po. Matapos nating balata. Ayan, napakaganda. O, di po ba? Tatanggalin lang po natin yung buto. Ito naman po ay ating ibababad. Ayan. Ganyan lang po yung ating gagawin. Okay? Tuloy na po natin yung pagbabalat hanggang sa matapos. Ayan, ngayon, nabalatan ko na po lahat. Ngayon po, umpisahan na po natin yung paggagadgad. Ayan, gagadgarin lang po natin. Nasa inyo po yung kung gusto nyo po, gadgarin nyo ng ganito. Kung gusto nyo naman, hiwain nyo lang na maliliit. Pwede naman po, kahit anong gusto nyo. Ayan, ganyan lang. Gadgarin lang po natin hanggang sa matapos lahat. Ayan, habang inutos ko po, nagadgarin yung ating santol. Pakukuluan ko na po itong baboy. Parang habang ginagadgad, lumalambot na po ito. Ayan, pakuluan lang po natin sa mahinang apoy at tuloy lang po yung paggagadgad ng santol. Ayan, ngayon po natuyo na po yung ating tubig at malambot na din po itong ating baboy. Hintayin lang po natin siyang magmantika bago tayo mag-isa. Okay, hanggat hinahantay nating magmantika, ayan, pipigain ko na po yung ating dinadgad na santol. Ngayon, habang hinihintay po nating magmantika yung ating pinakuluang pork, pipigain po natin to. Ganyan lang po. Tingnan nyo po yung kagandahan ng ibinababad sa asin habang nagtatalot. Hindi po siya nangingitim. Okay, ayan, ganyan lang po. Saka yung pong
pagpipiga ng ating ginadgad na santol, conforme po iyon sa nabili nyong santol. Tikman nyo muna po. Pag talagang maasim yung nabili nyo, pwede pong 2 piga yung inyong gawin. Dahil po itong nabili ko, may katamisan. 1 piga lang po yung ating gagawin. Ayan. Okay, tapusin lang po natin lahat. Ayan, heto na po yung ating napigang santol. Ngayon po, uumpisahan na po natin yung paggigisa. Ayan, okay na po ito. Malambot na po yung ating baboy at nagmantika na rin po. Ngayon po, atin na pong gigisahin itong na po natin itong bawang. Ayan. Isa-gisahin lang po natin hanggang mag-light brown. Sunod po natin itong bawang. At maglagay na din po tayo ng kaunting sili para po tumalab yung po kanyang anghang. Ayan. Isa-gisa lang. Ayan, ngayon po ihalo na po natin itong ating pork. Ayan. Kung napansin nyo po, medyo marami yung aking oil kasi po maganda po sa sinantulan. Talaga pong nagmamantika yung ating pagkakaluto. At mantika po ito ng sariling katas ng ating pork. Yan, lagay po natin tong ating bagoong. Yung pong bagoong, kung maalat po yung bagoong nyo, medyo i-adjust po natin yung paglalagay. Titikman nyo po. Ayan. Isa-gisahin lang po natin. Ayan, ngayon po, napakabango po talaga. Lalagay na po natin tong ating ginadgad na santol. Ayan. Lagay po natin tong ating paminta. 1 teaspoon muna po. Ayan, ngayon, heto po yung aking pangalawang gata. Kasi po, naubusan po ako ng pangalawang gata. Kaya po ito, binantuan ko na lang po ng kaunting tubig itong aking gata. Ayan. Yan po muna natin unang palalambutin itong ating sinantulan. Ayan. Yung nilagay ko pong pangalawang gata, binantuan ko lang po yun pong half 3/4 cup na kakanggata. Hinusto ko po ng water na maging 1 cup and a half na pangalawang piga ng gata. Kailangan po talaga, mas masarap po talaga pangalawang gata yung ating unang ipang papalambot sa ating sinantulan kasi po mas magiging malasa siya. Ayan. Ngayon, hintayin lang po nating makuluan to kahit 3 minutes bago natin ilagay yung ating kakanggata o unang piga ng gata. Ayan, after 3 minutes, atin na pong ilagay itong kakanggata. 4 cups po yung ating ilalagay na kakanggata. Ayan. Atin lang pong hahalo-haluin. Ayan. Ayan, pagka po ganyang, kailangan po kasi pag unang lagay natin ng gata, hahalo-haluin po natin para po maging creamy yung ating inilagay na gata. Ngayon, pagka po ganyan, hihintayin po natin siyang mag-oily, mag-oil, lumabas po yung oil. At ibig lang pong sabihin noon ay maluluto na po siya o paluto na. Pero syempre po, wag po nating
titigilan ng halo. Kasi po lalo kung hindi non-stick yung ating gamit, pwede pong manikit sa ilalim. Ayan. Ayan. Hintayin lang po natin itong magmantika at syempre po ready na po itong ating sinantulan. Ulitin ko lang po, habang hinihintay nating magmantika, medyo po dadalaw-dalawin natin at hahalo-haluin. Kasi po baka masunog yung ilalim. Okay. Ayan, pagka po ganitong nagmamantika na yan, nakita nyo po, oh, talaga namang lumabas na po yung mantika. Lagay na po natin itong ating sugar. Nasa inyo pong panlasa, yung alat at tamis na pambalanse. Ito po yung ating sili. Ilagay na po natin. Yung asin, kayo na po yung bahala. Kung gusto nyo pong lagyan pa ng ibang pampalasa, nasa inyo po iyon. Wala pong problema. Ngayon, hintayin pa po natin siguro mga 5 to 7 minutes. Okay na po ito. Ayan, no? Nakita nyo, lumalabas na po talaga yung mantika. Masarap po talaga yung nagmamantika siya. At inilagay ko na po sa medium heat yung ating apoy. Ayan. Ayan, ngayon po, after 7 minutes, nakita nyo po, talaga po yung inilagay kong kakanggata, na-absorb na po lahat ng ating santol. Talaga po namang malasang-malasa. Pagka po ganyang nagmamantika na, okay na po ito. Papatayin ko na po ang apoy at ready na po ito para sa ating pananghalian. Ngayon, lagay na po natin sa ating serving plate at ready na po ito para sa ating pananghalian. Ayan, talaga naman pong ang sarap pagka ganitong talaga naman pong nagmamantika. Ayan, heto na po ang napakasarap na sinantulan. Ready na po ito para sa aming pananghalian. Siyempre po, hindi mawawala ang tikiman na. Okay, tikman na po natin. Talaga pong yummy. Talaga pong nag-aagaw-agaw yung kanyang medyo may asim, may tamis ng bahagya, may anghang. Talaga pong balanse lahat ang lasa. Kaya gawin nyo na po at talaga namang maiibigan ng inyong pamilya. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Babush!